In other words, wala kang sakit ng ulo, hindi ka may stress. Mga 50,000, 70,000, may sasakyan ka na. May monthly stress pa rin yan. May monthly stress, lalo na kung may pecha de peligro. Videos that will make you wealthy and debt-free. May plano ka bang bumili ng sarili mong sasakyan? Cash ba? Or ilo-loan mo? Kung gusto mong malaman kung anong tamang desisyon at diskarte, you got to finish this video. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning into this channel. This is channel of mga paundad at payaman. Kaya kung di ka pa nakasubscribe, alam na this. Alam mo, marami pong mga tao na gustong bumili ng sariling sasakyan, mga motor, pero minsan naguguluhan. Uutangin ko ba? Kakayanin ko ba? Or ikakash ko na lang siya? Alam mo, ano ba yung mas tamang talagang desisyon? Pero bago tayo mag-decide, di ba, kailangan mo muna kumuha ng tamang information. And the best way talaga to get the information is let us weigh the pros and the cons. Unahin muna natin sa pagbabayad ng cash. Pag nagbayad ka kasi ng cash, wala kang talagang monthly loan. In other words, wala kang sakit ng ulo, hindi ka may stress. Number 2, walang interest na charges. At the same time, ikaw na talaga ang nagmay-ari ng sasakyan yan. As simple as that. Ano naman po ang cons? Ang cons naman, syempre, pagka kinash mo, maubos yung reserve mo. Diba? At sana naman wag mo gamitin ang emergency fund mo. Another, syempre, yung parang dapat minsan meron kang cash na pwede mong inegosyo, i-invest, ngayon, naipit na sa sasakyan. And tatandaan na, depende yung sasakyan. Yung sasakyan ba pinaninegosyo mo o yung sasakyan ba ay pinanggagamit mo lang personal? Pag personal lang yan, non-yielding yan. So, it's a dead asset. Nakakatipid ka lang sa transportation, sa convenience. Pero, pag naipit yung pera mo, na-instant na negosyo sa sasakyan, nako, patay yan. Patay na pera yan. At hindi lang yan. Tatandaan din po natin, ang mga sasakyan ay bumababa po ang halaga ng almost 10 to 20% interest per annum. So, nababawasan po ang halaga. So, right now, para sa mga tao naman, sinasabi, I'm considered to take a loan. Ano yung pros? Ang pros niyan, syempre, number 1, at a very low cost, meron ka ng sariling sasakyan. Alam mo, may man nakikita mga kasama ng shuttle, mortgage, insurance, tapos yung down payment mo lang, mga 50,000, 70,000, may sasakyan ka na. At the same time, number 2, mapapreserve mo yung cash kung kailangan mo yung cash for other purposes, di ba? Like pang ninegosyo, pang i-invest, pwede mo siyang magamit. And then, nakagandahan din siya sa utang, nabibuild mo rin yung tinatawag na credit ratings mo or credit history. So, ang mangyayari po niyan, pagka ikaw ay faithful payer, in the near future, kung ikaw ay mangungutang, mas mataas ang chance na ma-approve ang iyong loan dahil nga napakita mo you have a good credit standing or tinatawag nilang credit score. And then, ano naman po ang cons ng pagbabayad ng amortization ng motor o sasakyan? Siyempre, number 1, may tinatawag tayong interest. And FYI, just to give you a perspective, pag bumili kayo lalo ng sasakyan, magkano ka ba kalaki ang interest? Like for example, ang sasakyan mo 1.2 million. Pag bibilin mo siya ng cash ngayon, pero after 5 years, more or less 5 years yan, papalo na yan ng mga 1.7 million, yung 1.2 mo. So, may interest payment po tayo. That's number 1. Number 2, 5 years commitment yan. 5 years. Pag sa motor, I think 2 years. 2 years commitment yan. Pag-pray natin na consistent po ang income natin, na consistent ang trabaho po natin. Wag naman po sana, just in case na mawala. Ang next question, may plan B ka ba? Saan mo kukunin ang pambayad? And then, syempre, ang cons din po siya, may monthly stress pa rin yan. May monthly stress, lalo na kung may pecha de peligro at minagamit po natin ang ating pera sa ibang bagay. So, yan po ang pros and cons. Para matupad po ang pagbabayad po natin ng cash, kailangan po, syempre, maganda ang iyong cash flow. Sobra-sobra ang iyong pera. At the same time, syempre naman, maganda yan kasi wala ka nang aalahanin. Pero yun nga, anong chance naman ikaw ay makapag-loan? Number 1, kailangan alamin din po natin kung meron kayong kakayanan na magbayad. Hindi naman porket gusto mo mangutang, pagbibigyan ka na. Syempre, papakita yung payslip, regular income mo, kaya mo bang bayaran? Kasi may percentage pong sila binibilang based on the income versus the percentage. Is it enough for you to pay the monthly amortization? Ngayon, after all of this has been already considered, anong desisyon mo? Ikaw ba ay bibili ng cash? Or ito ba ay uutangin mo?
Well, alam mo, ang makakapag-decide pa rin, ikaw at yung iyong budget. If the budget allows you and permits you to pay it in cash, eh, fine. Di ba? At meron ka pang excess, hindi ka masisira. Number 2, syempre, check mo na rin talaga kung kakayanin mo talaga yung monthly amortization, kung gusto mo mag-monthly. And then third, ang gawin mo, para hindi ka rin mahirapan, mag-research ka na rin. Ano po ang mga loan options mo? Magkano po ang interest rate? Magkano ang repayment terms? Sulat nyo to repayment terms. Number 4, kung kayo po ay na-delay, magkano po ang charges? And number 5, ilan po ang panugit ng kanilang buwan na pwede kang mag-delay na hindi marereposes at mareremata ang sasakyan mo. And pag-aralan mo muna itong lahat ng mga decision na ito, itong mga options na ito, bago ka talaga mag-decide na kung talagang, okay, bibiling ko ba to ng hulugan or bibiling ko to ng cash. Sana naman na ay naliwanagan na po kayo at nakatulong po ako sa inyo sa episode na ito. At kung nakatulong naman po ako sa inyo, pakitype na lang sa comment section ng tulong. And number 2, kung meron kayong gustong ipa-review po sa atin, naguguluhan kayo, ano ba dapat nyong gawin sa desisyon nyo, please, type it in. Let me help you to evaluate, no? Wala namang masamang magtanong, di ba? Kaya nga, mag-type na lang kayo sa comment section kung anong gusto nyong pag-aralan o susunod para maliwanagan po kayo. And please, last, do me a favor. Please share this video sa mga friends nyo at para naman makatulong din sila, lalo na sa mga taong nagbabalak pa lang ng bumili ng sasakyan at ng motor. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi po sa pagyaman.